Mula sa katimugang bahagi ng Mount Canlaon, kitang-kita ang pagputok ng bulkan nito lamang ika-9 ng Disyembre dakong alas 3 ng hapon. Ang netizen na kumuha ng video ay nasa Kabakungan sa Negros Occidental. Oh, Diyos ko, kakusog. Gangay mo bata, basta magano bala karon na. Ang ashfall, ang ano bala, asapre. Uy, kusog-kusog. Minsan na lang magbakasyon, sumabog pa yung Canlaon. Nakakatakot. Baka maudlot yung bakasyon namin. Ang lakas, personal, narinig namin ang pagsabog. Tanaw din ang taas ng ibinuga ng Bulkang Canlaon mula sa Barangay Dulao sa Baguio City. Oy, delikado ni sa bata, gamay na sakit ni. Tingala namon guys kung ano tong naglupo, abi namon kung ano lang bulkan na tong Canlaon. Look guys, ang ilang anong asuga ambot gano na naga-spread out na hala. Ay grabe, ay woo! Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tumagal ng halos 4 na minuto ang pagsabog at umabot sa 4 na kilometro ang ibinuga ng bulkan. Dahil sa direksyon ng hangin ay naapektuhan ng ashfall ang La Carlota, La Castellana, Murcia, Canlaon City at Baguio City. Sa social media post ni Vicente Tamonan III, makikitang napadpad sa kanilang lugar sa Baguio City ang ashfall. So as you can see, nabasa man ko na. Naigo man ko, abi ko gidya ulan, namunpon ko ni na van. Tapos kala ko tiga, so pre na gali ng mag-ano gisa ulan gisa sa ano. Goodness sa pudamo as in. So makita ito mo. Okay. Nang natamaan po ng ashfall yung kamay ko, una po ramdam ko po yung masakit kasi po may kasama po siyang mga maliliit na mga bato. Ramdam ko na po na masakit na po yung ulo ko. Tapos medyo mainit na din po at saka makati. Doon na po ako nag-decide na maligo na po. Yung ash kasi mainit yan and at the same time yung iba acidic. So pwedeng kapag natamaan yung balat mo, pwedeng mapasok. The same thing with yung isang hazard din, yung sulfur dioxide na kapag na-inhale mo rin yan, the same thing with abo, na-inhale mo yan, ay delikado po yan lalo na kapag may respiratory problems na. Naobserbahan din ng PHIVOLCS ang Pyroclastic Density Current o PDC na ibinuga ng Mount Canlaon. Umabot sa 2 to 3.4 kilometers ang layo ng narating nito mula sa bunganga ng bulkan sa bahagi ng Masulog at La Castellana. Yung PDC yung malakas na pinaghalo-halong abo, volcanic materials, volcanic gas, volcanic fragments na bumababa sa dalisdis ng bulkan. And mabilis ang takbo nito, halos nasa more than 100 kilometers per hour. So ito yung kinatatakutan natin na sana hindi mangyari. Kaya po, isa sa mga reasons kung bakit natin tinaas yung alert level 2-3 kasi baka magkaroon ng the same event in the next couple of days or couple of weeks. Sa lakas ng pagsabog ay narinig sa layong hindi bababa sa 30 kilometro. Prior to that, 6 na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin. And yung sulfur dioxide na kapag measure tayo ng 1,699 tons per day. So kung i-compare natin itong sulfur dioxide na na-measure natin prior to the eruption from the previous readings that we had, masyadong mababa ito. So ibig sabihin, may nakabara sa bunganga ng Canlaon volcano. Nagkaroon ng overpressurization dahil sa sobrang taas ng pressure, eventually sumabog. Noong Hunyo 2024 ay pumutok din ang Bulkang Canlaon. Pero ayon sa PHIVOLCS, mas malakas ang naging pagsabog ngayon. May magma po tayo sa ibabaw na, naka-in-place na yan for several after the June 3, 2024 eruption. Kaya wala tayong volcanic earthquakes na naitala kasi nandun na yung magma sa ibabaw. And ito din yung source natin ng maraming sulfur dioxide emission in the past. Kung magkakaroon naman ng malalakas na pag-ulan ay may iba pang panganib na maaaring kaharapin ang mga residenteng malapit sa bulkan. Pwede magkaroon ng lahar. Yun yung isa din sa kailangan natin paghandaan kasi mas malaki yung volume ng materials na binuga niya kahapon compared dun last June 3 and yet nung June 3, 2 days after nagkaroon ng heavy rains, nagkaroon ng lahar. Libu-libong mga residente ang inilikas sa mga apektadong lugar.
ito ba yung pinakamalakas na eruption o activity ng Yes, as far as I can recall, this is ito in the recent times. Although meron na tayong 1902 eruption, magmatic eruption yon. But this one is larger than the June 3 eruption kasi umabot hanggang Antique yung ash. Of course, dependent yan sa mga ibang factors like wind speed and wind direction. But medyo kung aabot ng Antique, that's 300 kilometers away. So mataas and malakas yung pagsabog.